וכמו שעשינו עד עכשיו במלחמה בכל הגזרות האחרות, מי שתוקף אותנו ייפגע וישלם מחיר. התקיפה שלנו תהיה קטלנית, מדויקת ובעיקר מפתיעה. הם לא יבינו מה קרה ואיך קרה, הם יראו את התוצאות. Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, mga kapatid. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Nakakamatay, eksakto at biglaan. Hindi nila maiintindihan kung anong nangyari at papaano ito nangyari. Yan po ang mga banta na binitiwan ni Israeli Defense Minister Yoav Gallant nang siya po ay magbigay ng clue kung papaanong aatakihin ng Israel ang bansang Iran. Pero lumipas ang 12 araw mula nang magkaroon ng missile attack sa Israel, tila hanggang ngayon ay wala pa tayong nakikitang pagganti ng Israel. Pero alam nyo ba kahapon mga kababayan, October 12, halos mawasak daw ang gobyerno, ekonomiya at lahat ng kabuhayan sa bansang Iran nang putaktihin ng cyber attack ang tatlong sangay ng Iranian government, ang executive, legislative at judiciary. Maging ang mga nuclear facilities and oil facilities ay hindi rin nakaligtas sa isang malawakang cyber attack sa Iran. Ayon po sa balita ay daan-daang data at mga impormasyon ang ninakaw sa cyber attack na ito. It's a big story that's happening in Iran. There are reports in the region that there's been a very massive cyber attack that has taken place on the nuclear infrastructure in Iran. This hasn't been officially confirmed by state agencies in Iran, but there are reports that are emerging from Iran and being widespreadly quoted in the region that there's been a cyber attack, not just on nuclear infrastructure, but there's been an attack on the executive, legislature and judiciary. And this cyber attack is very, very massive. And this isn't the first time that a cyber attack of this nature has taken place in Iran. If you'd recall, in August 2024, there was a major cyber attack on the banking system in Iran, and that was something that could have brought the country down on its knees. I once again want to bring in India Today's Ashutosh Mishra for more on the story. Ashutosh, what more can you tell us about the cyber attack that's being reported that's taken place in Iran? Because this by some accounts could well be the beginning of a multi-pronged offensive. The pager attacks that took place in Lebanon, the cyber attacks that are taking place in Iran, can they be linked? Is there a bigger picture that's emerging? Well, Iranian official state agency will never acknowledge this kind of threat, and perhaps they know the magnitude of this impact, having the cyber attack on their nuclear facilities, on their military communication, on their banking system has already been vulnerable. Iran having a full-fledged, one of the most powerful country of the Middle East, and the way kind of military logistics and communication and the safest network that they use despite this hacking perhaps has done by the adversary. But this kind of retaliation, it could be the part of one retaliation that Israel plans to, including a military strike on their military installations sooner or later. But has it done by the Israel? That hasn't been acknowledged yet. Is there been an attack? The Iranian agencies are not yet clearing the air about the magnitude of the attacks. But what we are reading from the the Iranian agencies, their social media network, their Telegram network, it suggests that literally there's a larger blackout. So this has literally shut down the entire communication system, the financial system, the military communication, and this vulnerability actually helps the adversaries to penetrate deep in their system and perhaps opt out the data requirement that could be potentially used by the adversaries in this kind of war, because it is not only a battle that they are fighting in the airspace from either it's ballistic missile fired or the way Israel uses its fighter jet, but also about the intelligence. So such kind of cyber attacks on Iran perhaps suggest there is a huge breach of the security, and this would help Iran's adversary to collect massive data that will help out probably in upcoming days when we see a larger escalation between Israel and Iran. Gaurav. Alam nyo po kasi, dapat nating malaman na tayo ay nasa ika-21 siglo na, kung saan ang digmaan ay hindi na lamang nagaganap sa lupa, sa dagat o sa himpapawid, kundi maging sa cyber world. At ang ganitong paraan ng pakikipagdigma ang isa sa pinakakinatatakutang taktika ng buong mundo. So ito na ba ang umpisa ng pagganti ng Israel sa missile attack na ginawa sa Iran noong October 1?
Ayon kay Abul Hassan Firuzabadi, Secretary ng Iran Supreme Council for Cyberspace, almost all branches of the Iranian government, the judiciary, and the executive were affected by this attack. A large amount of information was stolen. Our nuclear facilities, along with fuel distribution networks, municipal services, transportation, and ports were also attacked. Hindi rin anya nakaligtas ang mga communication, military, financial, and transportation system na naging dahilan ng pagkaka-shutdown ng mga ito. Ang sabi po sa balita, meron daw isang cyber virus di umano na kumalat sa digital world ng Iran at kinain ang libu-libong mga data na naging dahilan ng pagkaka-shutdown ng mga ito. Ano itong virus na ito? Yan po ay tinatawag na Stuxnet virus. Bagaman wala pang opisyal na pahayag ang Iranian government, malakas ang kanilang hinala ng Israel at ang Amerika ang nasa likod ng pag-atake sa kanilang mga system. Ang lawak at tumpak ng pag-atake ay nagpapahiwatig na ito ay hindi lamang ginawa ng ilang mga hackers, kundi ng isang sopistikadong grupo na suportado ng isang gobyerno na may maitim na balak sa kanyang biktima. So ang tanong natin, gaano ba kadelikado ang cyber attack at gaano katagal ang epekto nito? Alam nyo mga kababayan, hindi basta-basta maaayos ang problema ng cyber attack. Aabutin pa ito ng ilang linggo o ng ilang buwan bago maayos ang mga digital system ng Iran. Sa ganitong sitwasyon, ang mga komunikasyon, transportasyon, military equipment at financial system sa bansa ay magsha-shutdown ng ilang panahon hanggang sa ito ay maayos. At sa loob ng mga panahong ito, ang Iran po ay magiging bukas at walang laban sa anumang uri ng pag-atake hanggat hindi ito naaayos. Alam naman natin na lahat ng mga military facilities ng Iran, ganun din ang kanyang mga nuclear and oil facilities, at ang gobyerno mismo ay kumikilo sa tulong ng internet, sa tulong ng satellite. Kapag pinasok ng virus ang mga system nito, tatlong bagay ang pwedeng mangyari. Una, pwedeng nakawin ang lahat ng mga impormasyon. Pangalawa, pwedeng kontrolin ng mga hacker ang aktibidad ng mga sistema. At ang pangatlo at mas higit sa lahat ay pwedeng sirain ng mga hacker ang mismong sistema. Halimbawa po sa aviation system, kung ang isang aviation system ay mahahack, pwede pong maligaw ang mga eroplano sa himpapawid dahil sa pagkawala ng GPS. And much worse, pwede po itong bumagsak. Sa mga ballistic missile naman ng Iran, once na nahack ang mga ballistic missile system, mawawala po ang precision guide nito at hindi na nito matatarget ang lokasyon ng mga kalaban. Yan po yung dahilan kung bakit magiging vulnerable o mahina ang Iran sa mga panahon na hindi pa naaayos o nare-resolba ang mga epekto ng cyber attack na ito. Alam niyo po mga kababayan, minsan na pong inatake ng cyber attack ang Iran way back last September ng 2024 kung saan maraming bangko sa Iran ang pinutakte ng cyber attack. Nagpanik po ang mga tao dahil hindi sila makapag-withdraw ng pera, hanggang sa napilitang magbayad ang mga bangko at ang pamahalaan ng Iran ng milyon-milyong dolyar na ransom sa mga hackers para wag lamang ikalat ang data ng mga kliyente. Maliban dito, way back 2010 ay isang virus din ang nakapasok sa nuclear system ng Iran na tinarget naman ang mga centrifuge ng uranium. Ang centrifuge po, para sa inyong kaalaman, ay isang aparato upang lumikha ng mas maraming uranium na gagamitin sa pagbuo ng isang nuclear weapon. So dahil sa cyber attack na ito, ilang taong nahinto ang ambisyong nuclear ng Iran. At para din po sa inyong kaalaman, ang Stuxnet ang kauna-unahan at pinakamalakas na digital virus sa kasaysayan ng mundo. Kaya nitong wasakin ang buong bansa at ang lahat ng mga kagamitan nito nang hindi nagpapasabog ng kahit isang bomba. Mayroon itong sapat na kakayahan para maging game changer ng digmaan. Kung ang Iran ay nag-ambisyon upang maging nuclear superpower, ang bansang Israel naman ay nag-invest ng malaki para naman maging cyber superpower. Pinangangambahan ngayon na ang nasa likod ng mga cyber attack sa Iran ay ang Unit 8200. Ang Unit 8200 po ay isang sangay ng IDF or Israeli Defense Force na nakatutok lamang sa cyber warfare. So kung nais ninyong malaman mga kababayan kung gaano katindi
ang pwedeng kahantungan ng isang cyber attack, ng isang cyber warfare, at kung gaano ang pwede nitong magawa upang wasakin ang buong mundo, pwede po ninyong panoorin ang ating episode na pinamagatang Ang Armas na Kinatatakutan ng Amerika. Nasa itaas po ang link. Muli po ay maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muling episode kung loloobin ng Panginoon, to God be the glory.